O panoorin natin 'to, Auntie Kenya Vlog. Mag-subscribe po tayo sa kanya, panoorin natin. Mukhang ano 'to, panawagan ng mga kabataang Muslim. Mukhang ano, galit na galit 'to, Panoorin natin, Wala ang patutunguhan ng investigasyon na yan. Kasi kung meron, hindi na dapat imbestigahan yan. Hindi na dapat imbestigahan. Nakalabas na sa bansa eh. Yung mga ibang congressman na nagpapakasama sa kaban ng bayan. Nakalabas na sa bansa. Sir, anong masasabi niyo na balita po si Sadico ay nasa Las Vegas, na alam naman natin ang Las Vegas lugar po yan ng mga gambling capital po yan. Ano po masasabi niyo? At doon siya nandun siya ngayon sa Las Vegas. Ang masasabi ko kay Zaldico, kasi itong si Zaldico, matagal ng panahon pa ni Pipi Sara itong si Zaldico eh. Itong si Zaldico kasi masyadong popular na sa korupsyon. Natural, andun siya sa mga lugar ng gambling. Kasi nga mga protector yan sila ng mga ganyang mga gawain. Oo. Sir, nakikita niyo po ba na posibleng Indonesia ang nangyayari ngayon sa Pilipinas? Yes, of course. Kailangan natin gayain yung mga Indonesia. Kasi ang mga Indonesian, mga warriors people. Habang ang mga Pilipino naman, mga keyboard warriors. Kaya wag na tayo magpakatapang sa comment section. Sumama na kayo dito mamayang 5:30 sa Israel. Gayahin natin ang Indonesia. Ang Indonesia, pinabagsak nila ang gobyernong mga korupsyon. Pabagsakin na rin natin ang gobyerno dito sa ating mga korupsyon. Ilang presidente ng dumaan. Ang Pilipinas, palit tayo ng palit ng presidente. Pahirap ng pahirap ang mga Pilipino. Sino pa ba ang hinihintay nating presidente na maupo? Sino pa ba ang namumuno sa atin na hindi korupsyon? Kaya labang maaga pa, lumabas na kayo dyan at kayain natin ang Indonesia. Pabagsakin natin ang gobyernong ito na puno ng korupsyon. Oo, mas maganda yan. Sunugin natin ang bahay ng mga congressman na yan. Gaya ng ginawa ng mga Indonesia. Hindi ako matatakot kahit mamatay ako ngayon. Hindi ako matatakot na mamatay. Hindi ko pagsisisihan na nagsasalita ako ng katotohanan laban sa mga politikong buhaya na yan. Kasi kung walang magsasalita, walang mangyayari sa ating bansa. Kaya magtulungan na lang tayo para mapatalsik ang mga buhaya na yan sa gobyerno natin. Akalanin mo, merong mga taong natutulog na hindi nakakakain? Meron palang mga anak ng kontraktor na kumakain ng nagkakalaga ng 759,000? Isang kainan lang? Hindi na sila nahiya. Tapos si Jella Alonte, hindi na nahiya na mag-post po sa Instagram na wala daw siyang utang na loob sa mga Pilipino. Putang ina mo! Ang mga anak ng kontraktor na hindi nahihiya kumain sa kaban ng bayan, gago, inutil, tarantado, putang ina yung lahat. Naku, galit na galit, nagmumura na, Kahit ako, na-high blood ako pag nakikita ko 'tong mga congressman na kurakot, Dito lang yan sa Taiwan, matagal nang nakulong yan, Yung mayor nga, mayor sa Taiwan, Taipei, kurakot daw, Malapit ng butot balat sa kulungan talaga. Ay ngayon magbe-bail daw siya, Alam nyo magkano ang bail? $2 million, US dollar, ang bail niya. Oh, biro mo, grabe ang kurakot no, no? Ang bail ng mayor ng Taipei, $2 million. Kung meron siya no, ilang milyon yun. Yan ang dapat sa inyo, minumura kayo. Kaya uulitin ko sa mga anak ng kontraktor at sa mga kontraktor at politiko ng mga buhaya, gago, inutil, tanga, tarantado. Yan ang dapat sa inyo. Wala kayong karapatang kainin ng kabadang bayan. Oo, may korupsyon. Dapat kumura pa kasi hindi ka mabubuhay. Pero ang pinagkaiba nyo sa ibang politiko, nangungura pero may nagagawa. Kayo, puro kurap, walang nagagawa. Kaya lumabas na kayo, gayahin natin ang Indonesia. Oo, hindi tayo dapat matakot sa kanila. Hindi tayo dapat matakot sa politiko na mga kurakot. Bakit?
hindi sila magiging congressman, hindi sila mauupo sa posisyon kung hindi dahil sa atin. Kinakailangan na tayo. Pag oras na ng butante, pag eleksyon, hinahanap ang mahihirap. Pag ako ang nanalo, ibibigay ko ang lahat ang gusto ninyo. Merong libreng medical, merong libreng bigas. Pero pag naupo ang mga putang inang kurakot na yan, after election, hindi nila tayo naaalala. Hindi nyo ba napapansin? McDo lang ang papasukan mo? Drug test, medical, lahat kailangan. Pero pag politiko, kahit walang natapos, kahit drug addict, tinatanggap nila. Kaya agree ako sa panukalang batas ni Senator Robin Hood Padilla na death penalty sa lahat ng mapapatunayan na kurakot at mga positive sa drug. Pero bakit hindi nila inaaproban? Bakit hindi inaaproban ng administrasyon ngayon? Kasi alam natin na Pangulo mismo natin, drug addict. Naku, BBM ha? BBM. Bangag ka raw, drug addict. Tama nga, no? Palagay ko, totoo yung mga bulong-bulungan talaga. Yung BBM, addict talaga, no? Weak leader, wag biro mo, 3 taon, tsaka nalaman yung mga kurap-kurap. Anong pinagagawa, no? Tapos pinagmamalaki pa niya yung SONA. 5,500 flood control, tapos na raw. Tapos nang kinurakot, no? Tigas talaga ng mukha ng bangag na yan. Pinagmamalaki pa niya sa SONA. Addict. Sir, ano masasabi niyo dun sa pakiusap ng mga magulang tulad ni Claudine ko na huwag silang isama na ipahiya sa social media dahil hindi raw kasali yung kanilang anak sa issue tungkol po dito sa flood control? Wow! Mahiya ka naman, Diskaya, Sara Diskaya. Pinakain mong anak mo galing sa nako tapos hindi isama-sama. Pati yung abogado ni Diskaya mukhang tanga eh. Lawyer ka pa naman, hindi ka marunong. Tanga ka ba? Huwag daw isali ang mga anak. Huwag daw isali ang Diskaya. Bakit Diskaya? Aba, ewan ko. Bakit ba Diskaya ng rapot? Tanga ka ba? Kaya hindi kasalanan ng tao, huwag mong sisihin ang mga tao na mga Sara Diskaya ang kanilang inaatake ngayon. Bakit? Habang may mga taong walang masakyan, habang may mga taong lumulusog sa baha, kahit kapi wala sila, natutulog silang walang kain, abay meron palang pamilya sa likod ng bandang yon na nagpapakasasa sa kaban ng bayan. Kasi ito na lang, mensahe po kay Sara Diskaya dahil ayon po sa isang vlog, yung umano ay namataan na po siya na nasa Hanoi sa Vietnam. Oo. So ibig sabihin, guilty talaga siya. Ito ang mensahe ko sa iyo, Sara Diskaya. Kung hindi ka guilty, bakit kinakailangan mong lumabas pa ng ibang bansa? At hindi harapin ang mga kasong patong-patong na sinasampa ng mga tao sa iyo. Alam nyo, kung gugustuhin ng gobyerno na ikulong si Sara Diskaya, magagawa nila. Kasi nasa Vietnam lang eh. Eh si Alice Go, saan siya tatakbo nun? Hinabol pa rin siya. Kung papipiliin ako kay Sara Diskaya, pati kay Alice Go na Chinese, mas pipiliin ko si Alice Go. Bakit? Si Alice Go, sa kanyang nasasakupan, marami siya natulungan, nagpatayo ng eskwelahan, namimigay ng ayuda. Si Sara Diskaya, nangungurakot ang kaban ng bayan, sila lang nagpapakasarap, habang ang mga taong bayan, nagugutom. Kaya mas pipiliin ko si Alice Go kesa kay Sara Diskaya. Si Sara Diskaya, Pilipino, pero walang pagmamahal sa Pilipino. Si Alice Go, Chinese, pero may pagmamahal sa Pilipino. Sir, puro mo, do you believe na si Saldico ay totoong may sakit na nagpapagamot ngayon sa Amerika? Hindi ako maniniwala si Saldico ay walang sakit. Pag ang isang politiko, isang kurakot, lumabas ng bansa at sinabi niya nagpapagamot siya dahil meron siyang sakit, ibig sabihin niya, guilty yan talaga na magnanakaw. Kaya ng mga naunang politiko, pag naririnig nilang meron silang kaso, yung iba, nilalagyan ng tepang liig. Sasabihin nila na balian ng buto. Ganun din si Saldico, para-paraan lang niya yan para makatakas. Sir, naniniwala ka ba na dapat na natin kunin ang lahat ng mga ninakaw ng mga pamilya? Sakot-sakot po. Yes, of course. Kailangan nating bawiin ang lahat ng kayamanan ng kaban ng bayan
na ninakaw at kinain ng mga politiko at ng mga kontraktor na yan. Karapatan nating bungkatin yan. Karapatan natin imbestigahan yan. Karapatan nating hanapin kung saan napunta as a taxpayer. Ayan napanood nyo galit na galit si Auntie Kenya, galit na galit. Parang dumadami ng nagigising ng mga tao. Uurong yung mga bayag ng mga congressman na kurakot. Sigurado yan. Magkakasakit yan, pupunta sa US. Mag-a-abroad, may sakit daw sila. Kailangan nilang mapacheck up. Tigas talaga ng mukha. Sana karmahin yung mga congressman. Dapat yan, yung tambalus-lus na yun. Kasi Saldi Kong Bakit di yun dinidikdik, no? Puro mga iskaya, Ayun ako. Babo muna. Ay, blood ako. Babo.